Pero hindi siya pumasok kasi sa akin. But to be honest, hindi siya talaga pumasok kasi nga, hindi pa bukas yung consciousness eh. Wala kami self-awareness. Di ba? Belief system pa rin siya. Pumasok siya sa belief system. Pumasok pa rin siya sa protection ni ego. Parang gano'n. Ano. So, walang substance yung life of God sa amin. But, head knowledge, no? We're knowledgeable about talaga. Grabe kami sa Bible school. Kinapakabisado sa amin ng Bible. Sa totoo lang. So, ako talagang nabuburyong ako nung time sa Bible school ako kasi talagang pinakakabisado sa amin, even yung Psalms, ganito, ganyan, ganyan. Ano. And pag binabalikan ko, sabi ko, grabe, actually, kahit anong ibato mo sa amin, sa totoo lang, kasi alam namin yan eh. Di ba? Theology, eschatology, so, lahat sa pinag-aaralan namin. Parang, somehow, we know the life of God. But that life itself is missing in our consciousness. Di ba? But, ito na nga, di ba? Dahil nagkaroon ako ng consciousness, saan ako sa self-awareness. So, nung binalikan ko siya, oh wow! Sabi ko sa loob ko, di ba? This time, di ba? Itong life ni God, pumapasok sa consciousness ko ngayon. Di ba? That's why I can boldly discuss this eh. Di ba? Nung binalikan ko lahat siya, no? And to be honest with all of you, no? Lahat yan, nung pumasok na ako sa self-awareness, with this seminar, sa totoo lang, dinrap ko lahat yan. All my beliefs, dinrap ko lahat. Kaya ang laki ng pagbabago talaga sa buhay ko. Kasi kung babalikan mo talaga yung buhay ko before, no, with my ego, with my learnings, parang gano'n, ay hindi mo ako gugustuhin maging kaibigan, hindi mo ako gugustuhin maging kasama, sa totoo lang. No? Unapproachable ako eh, kumbaga, saka talagang nangingibabaw sa akin yung pagiging controller, sa totoo lang. Hindi ako masarap kasama, parang gano'n. Pero nung pumasok na ako sa self-awareness, lahat ng dinrap ko. No? Parang ganito lang siya, no? Nag-unlearn talaga ako. Nag-unlearn ako. Even, kumbaga parang yung lahat ng Bibliyang alam ko, lahat ng mga alam kong eschatology, alam kong mga theology, so yung mga lahat ng nakuha kong subject sa Bible school, parang dinrap ko muna lahat nun. No? That's the reason why, kumbaga nakita ko yung purpose kasi, nung dinala ko kasi itong seminar na to sa church, no? Alam ni Coach Jason to, no? Nilagyan ko ng mga Bible verses lahat yung mga module. Kasi alam ko lahat, ganun ako ka-knowledgeable, sa totoo lang. Kumbaga, alam niya ng mga pastors, ng mga ng mga Christians, no? Kapag talagang nag-Bible school ka, alam mo kung saan galing yun eh. So, nalagyan ko ng mga Bible verse. Kaya nung dinala ko sa church siya, meron akong backup na Bible verses kasi hindi ko naman matuturo sa church ako walang Bible verses, parang gano'n. Kaya lang, uh, hindi pa rin siya pumasok sa akin eh. No? Kumbaga talagang nandoon pa rin kasi hindi naman kasi gano'n kabilis yung pagpasok ng self-awareness. Eh. So, hindi siya talagang gano'n kabilis. Pumasok pa rin siya sa ego, pumasok pa rin siya sa BS. At totoo lang. Kaya nga,
siguro talaga naging training ground ko talaga. Actually, naging training ground ko din talaga itong seminar for 4 years. So, na naging co-facilitator ako. And then, last year ko lang na-realize talaga ito. No? So, ngayon, ito sabi ko, pumasok ko sa consciousness ko. Nung binalikan ko, di ba, nag-unlearn ako. Tapos, nag-learn because of self-awareness, sa seminar, di ba? Nag-relearn ako. Kaya nung binalikan ko lahat ulit siya, nakabukas yung consciousness ko, nakabukas yung ano, pasok lahat. Pumasok lahat. Kaya yung life of God, na about life purpose, no? Para magkaroon ng purpose yung life, which is the life of God, diba? Pasok talaga siya. Habang pinag-aaralan natin about this source, about this default, parang ganun, the life of God. Sabi ko, medyo masilent yung topic na yun. Ano? But, ang sarap niyang i-discuss kasi knowing all this, no, that this is your beingness, that this is your default, nadja-justify mo ngayon yung purpose. Nalagyan mo ngayon ng purpose, yung talagang life, who you really are. And hindi siya ganun kadali, kaya nga may sessions tayo. Yeah. Ang sarap lang, kumbaga, kaya nga sabi natin, di ba, encourage natin yung bawat isa na kung gusto niyo talagang makatawid, gusto niyo talagang matumbok, yung dapat matumbok. You want to be a part of this community talaga, join the class. Diba? So that, Yes. so that ma-justify, kumbaga parang ma-justify ba the right term or ayun, malagyan ng essence. Yes. Lagyan Yes. talaga. Tama. Oo. Diba? Sabi nga natin doon sa klase, kasi sa mga nag-self-identity ha, di ba? Alam natin yung essence. Oh, essence, di ba? We know essence, gano'n tayo ng gano'n, di ba? Yung hindi ka nagdadrama, walang bullshit talk, walang pony talks, parang gano'n. Alam natin na gano'n, di ba? Pero yung deeper essence, yung content, yung life itself, di ba? The beingness, di ba? The life of God, ano bang meron sa buhay na to? Ano bang merong buhay si God? Na kailangan na likeness and image mismo. Kumbaga, lapat, di ba? Lapat ng likeness and hindi siya hula-hula. Hindi lang para bang, kasi alam ko, God is love. Ay, kasi God ganito. Responsible, capable, ganito. Hindi lang siya basta ganun eh. Ilalapat mo siya. Kaya nga may consensus eh. Merong congruency and merong coherence. Diba? Kailangan siya mag-align, maglapat yung likeness at image na yun. At kapag lapat na yung likeness at image na yun with this life purpose, wow. Talagang life is easy. Doon talaga yung experience na, eto na, sa mga graduates, even ikaw, Arlene, di ba? Doon talaga yung experience ng least effort eh. Yes. Di ba? Yes, Doon, true. doon pumasok talaga yung least effort. Kasi you're living in the now, in the present moment, di ba? And sabi ko nga, di ba, nung nakaraan, di ba? Ang tanong ko doon sa part 2 natin, di ba? Actually, ikaw yung sumagot nun eh, di ba? Ang tanong ko. Di ba, sabi nga natin, we practice stillness, we practice the present moment, the present moment, di ba? In the present moment, what is real is the now, di ba? Because there is no past. Past cannot no longer hurt you, and cannot, doesn't exist, di ba? At wala pa nakakarating doon sa future para malaman mo kung ano meron sa future, di ba? So, ang Yes. totoo lang talaga is the now. Ang tanong ko doon is that, what is real in the now? Ano yung sinagot mo, Arlene? Yung na-experience mo ngayon. Yeah, kung ano yung nag-i-exist ngayon. Kunyari, let's say, ang nag-i-exist ngayon in the now ko is, nagluluto ako. Di ba? Nanonood ako ng TV, may kausap ako. Di ba? Yun yung na-describe natin na this is the reality of the now. Diba? And tanong nga dito is, what's the real in the now? Sabi ko, no. Diba? Kasi if nandun ka na sa consciousness talaga, everything that we see, duality kasi itong eyes na to. Diba? Everything that we see, this is matrix eh. So everything in what we see is illusion. Part of the illusion. Kahit nagluluto ako, nanonood ako, kahit ikaw, kausap ko ngayon, diba? This is all part of the illusion. This is not real. And what's real in the now, isa lang, your essence, your Yes. life. And that life is only meant to be experienced and to be expressed. That's simple it is. That's how simple it is. Diba? Kaya lang, kahit sabihin na natin that's how simple it is, diba? Kailangan mo ma-extract yon.
kailangan mo ma-extract yung life. Diba? Kailangan mo siyang pigain yung likeness and image na to ng isa-isa. So, makilala mo ng todo-todo who you really are. In the image and likeness. And then, kapag nakita mo na siya, buong-buo, diba? Tatangayin niya yung tatlo. Yung body, yung relationship. Kaya nasabi ko nga din, diba? Even the last session natin, last live pala, diba? Nabanggit ko noon, diba? Kung naaalala natin yung matrix natin sa IM, di ba? Sa level 1. Tinuro yung matrix kasi, behavioral matrix sa level 1. Eh. Di ba? May tinuro doon na divergence. Kung sino yung makakaikot to sa apat, yun yung divergent. Di ba? Yun yung leader, parang gano'n. And knowing your life purpose, knowing your life itself, your beingness, di ba? Doon mo makikita talaga na, ay, ito pala talaga yung divergent. Mm-mm. Yes. Di ba? Ito pala talaga yung divergent, parang gano'n. Ano? Hindi lang yung makatawid ka doon sa apat, parang gano'n. There's something na meron kang quality of the image and likeness of God in you. Kaya ka divergent. Ganon siya. So, lumiwanag lalo yun, part na yun. And, doon sa breakthrough naman, di ba, nabanggit mo nga rin, sabi ko, di ba, kasi nga, nabanggit ko kasi, from the IM pa lang, going to breakthrough, di ba, that this is the beginning of the journey of our life, di ba? Isang mahabang paglalakbay siya, parang gano'n, di ba? But, having the journey of our life, if we stick to the journey itself, di ba? That somehow, if your journey, you know your destination. But if you do not know your destination, di ba? Magjo-journey ka na lang, iikot ka na lang, mag-iikot sa journey mo, di ba? So, hindi ka makarating sa destination. What if, alam mo yung destination, you arrive already. So, pag nag-arrive ka na sa destination, hindi mo na masasabing na you're in the journey. Wala na journey of life. No? You become the presence of life itself because you know your life purpose. Ito yung essence na to yung pagtawid na to, self-awareness. So, it ends the journey. Diba? So, doon sa journey of life, pasok doon yung game of life. Pasok doon yung watcher ka, pasok doon yung drowning ka, naalala niyo yung pasok doon yung 50-50, pasok doon yung pull out. Diba? But ending the journey, ending the game of life, you become the presence of life itself, diba? Wala nang ganun. Because you are the presence of life itself, diba? So, hindi ka na affected ng pull out, hindi ka na affected ng watcher, hindi ka na affected ng drowning, hindi ka na affected ng 50-50, diba? It ends the game of life. It ends the play of the ego. It's the end of the standard, expectation, judgment, and resistance. Diba? Yun yung masarap kapag nakatawid ka. Diba? Kaya lang, ang ano doon, ang condition kasi doon is that, how well do you know yourself? How well do you know your life purpose? Yes, it starts from there. Yes. Kailangan mo siyang effortan. Sabi ko, we owe it to ourselves. Diba? Kailangan mag-effort ka. Kailangan bigyan mo siya mag-invest ka ng resources. Diba? Mag-invest ka ng resources so that makita mo siya. Parang gano'n, diba? And that's consciousness in self-confrontation sa breakthrough, diba? Ending the game of life, diba? Tapusin mo na. Pagtawid mo naman sa self-identity, diba? It ends na It ends na dun sa choices, Choices and decision, diba? Diba? Ano yung mga choices natin doon? Diba? Yung truth choice, false choice, avoid choice, saka yung deny choice. Diba? So kasi kung wala kang truth choice, ang ending doon, life will choose for you. Di ba? Yun ang kinatatakot natin, di ba? Na tinuro sa atin sa self-identity. Na kapag wala ako sa truth choice ko, ang ending ko is will become, life will choose for me. Kasi pag life will choose for me, life will control me. Di ba? Kumbaga, kahit hindi ko na gusto to, kumbaga parang napasubo ko na lang sa isang sitwasyon, di ba, na kahit hindi mo gusto, controlling ka na niya kasi ka-avoid mo, ka-deny mo, di ba? Hindi ka nag-truth choice, parang ganun. Yun yung kinatatakot natin. Kaya ang encouragement sa atin sa self-identity is that God, coming from your essence, dapat lagi kang truth choice, parang ganun. But, hindi siya ganun kadali. Hindi siya ganun kadali, di ba? Ang sekreto pala doon is that knowing your life purpose. Pag natutumbok mo sa life purpose mo, you don't care anymore if you have truth choice, avoid it. Wala ka na rin pakialam doon. Wala ka na rin pakialam if life chooses for you. True. Wala ka na rin. Kumbaga, ano ngayon kung life chooses for me? Parang ganun. Knowing my life purpose, it's complete.
complete and it's perfect. Yes. I'm whole. I'm back with my default. Mhm. I'm back with the image and likeness of. Yun yung nakakatuwa doon sa pagtawid, di ba? Yes. And lahat ng ito, di ba? Na lahat ng ito, knowing your life purpose, the real life purpose, it's not for personal gain, no? It's not because kaya ako nagkaroon ng self-awareness, kaya gusto ko magkaroon ng kaya nabuksan. Kumbaga parang ganito yun, di ba? Kung ang ending ring lang naman, na binuksan yung consciousness ko, nabuksan ako sa self-awareness ko, it's para mabalanse ko yung result, di ba? Para magkaroon lang eh, nandun pa rin ako sa sistema ng expectation judgment, di ba? May standard siya, parang ganun. Hindi siya para dun. Mm-mm. Ito just to be honest with everyone, self-awareness, nabuksan tayo, nagkaroon tayo ng consciousness, self-confrontation, essence. Nabuksan tayo sa I am, nabuksan tayo sa, yun nga, consciousness, and same time sa essence, na being. Di ba? Lahat ng mga salitang ito, consciousness level yan eh. And somehow, spiritual lahat yun. Tama? The word itself, I am, it's spiritual. Sabi nga natin, that's the name of God, di ba? Consciousness is spiritual. Essence is also spiritual. Di ba? Yes. Pero bakit ang tinumbok natin yung result? Bakit ang tinutumbok natin? Pagbalanse ng katawan natin, pagbalanse ng relationship, pagbalanse ng ating mga money belief system natin. Di ba? Naiwan yung life purpose. Di ba? Hindi eh. Ako, to be honest, self-awareness itself, I am. May mga salitang yun. Spiritual lahat yun. Papunta lahat yun doon. Going back. Going back to the real source. The foundation itself, which is God. Kapag natumbok mo na to, yung becoming mo, yung being mo, then you go back. Di ba? Yan yung sabi ko sa klase. Sabi ko, ito magandang tanong ni Daniel nung sa klase. Sabi niya, ang ibig ko sabihin niya, kung siyo sabi niya gano'n, hindi na tayo magpaplano. Para kasi yung lumalabas yun, masyado tayong spiritual na hindi ka na magpaplano. Why mo, hindi ka na magkakarir. Ganito. Ay, hindi Kung gano'n, di ba? Hindi nga. Ang maganda dito kasi, you know your life purpose, malayang-malaya kang mag-achieve, mag-accomplish. Di ba? Kasi lalo ngayon, alam mo yung essence ko, di ba? Ang difference dito is na, sige, ano mang gusto mong gawin, di ba? Ma-achieve mo sa buhay mo. Gawin mo lahat. Malaya ka. Malayang-malaya. No, ang difference dito is that, because you know your essence, you know your life purpose, the difference is, wala kang attached. Di ba? Kunyari, let's say, ang gusto kong mangyari is that, I want to achieve, kunyari, let's say, sabihin na natin, I want to be promoted with my job. Gusto ko maging ano ako, manager. So, yun yung gusto mo mangyari. Coming from your essence, yun ang gusto ko mangyari. O sabihin na natin na-achieve, na-promote ka, naging manager. Di ba? Wala kang attachment. Because it's all experience sa'yo. Di ba? You kasi before, ang conditioning natin, ang belief system kasi natin, ito, program to, di ba? We celebrate life based on result. Huwag na tayo magplastikan dito. Huwag na tayo magplastik. Diba? We tend to celebrate life because based on result. But we do not celebrate life without any result. Ang tawag doon. The belief system, the ego. Diba? But coming from your essence, diba? Makuha ko man tong result na to. Kunyari, let's say yung result ko nga, gusto ko maging manager. Maging manager ako. Nagkaroon ako ng house and lot, nagkaroon ako ng sasakyan. Nakatravel ako abroad, diba? Hindi ko sineselebrate yung result. Sineselebrate ko yung essence. Bago pa ako mag-celebrate niyan, wala akong attachment dyan eh. Mawala man yan sa akin. Diba? Kung sineselebrate ko yung essence. Kaso ang problema, kung alam mo yung essence mo. Kasi kung hindi mo talaga alam yung essence mo, hindi mo alam yung life purpose mo, you will celebrate the result. Yan yung conditioning natin eh, di ba? Bisan, ano pa nga natin, ba't wala ka Arlene? Sa karoon na wala na akong kasama. Anyway, yun nga, di ba?
Sometimes sinasabi nga natin, hindi kaya ako nagse-celebrate kasi nagpapasalamat ako sa buhay ko, lalo kapag birthday ko, kasi nadagdagan na naman ako ng isang taon. Ngek-ngek mo. Ngek-ngek mo, sabi nga ni coach ito. Ngek-ngek mo. Di ba? Talaga ba? Na sineselebrate mo yung life mo, nadagdagan yung buhay mo, di ba? Hindi. Sa totoo lang, the underlying motive pa rin doon is that because you do not know the life itself. Akala mo yun yung sineselebrate mong life, BS pa pala yun eh. BS pa pala yun eh, di ba? Iba yung kasi alam mo yung essence and then you celebrate life. Di ba? Sabi ko, wala tayong attachment with any result, wala kang attachment. Meron o walang result? Yan, tayo ngayon, ganyan tayo, di ba? Kaya lang, ang nangyayari kasi sa atin ngayon, ito nakakatuwa sa atin. Sa ayaw at sa gusto natin, may result. Di ba? Sa ayaw at sa gusto natin ngayon, may result. Di ba? Kasi Yes. nauuna nating sineselebrate kasi si SM. No? Kumbaga parang, in the present moment, as we are still, the real thing in the now is the essence. Di ba? Parang, deep inside of us, we are grateful always. We celebrate the life, the essence in us, di ba? So sa akin natin sa gusto, nagkakaroon ng result. Hindi nga natin pinaplano, hindi natin ginagawa. Di ba? Nagugulat na lang tayo, boom, 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 parang ano, di ba? And, Totoo. kumbaga bonus na lang siya. Kumbaga parang, the essence of life itself is to experience. Di ba? Oh, another thing, di ba, sabi ko nga rin sa inyo, di ba? If nakita mo yung essence mo, naunawaan mo na who you really are, di ba? Can you say na itong mga to ay progress, improvement, and betterment? Di ba? No. Kasi who you really are is complete. It's perfect. Di ba? Ano pa ba mako-contribute mo dyan? Ano pa ba mga add-on mo dyan? Para masabi mo sa sarili mo na, this is the better version of myself. Di ba? Walang better. Kasi perfect ka na. Wala kang may dadagdag. Kaya lang nare-recognize mong better. Di ba? Kaya lang nare-recognize mong this is the better version of myself because you're coming from the belief. You're coming from the... Meron kang standard na sinunod. Kaya nasabi mong better. Better version ko, di ba? O ngayon, ang tanong ko nga, sige. O sige, sabihin na natin, this is your better version. Wow! Bakit? Ano ka ba dati? Di ba? So, ikaw mismo, ginudge mo yung nakaraan mo. Sabi nga natin, wala kang judgment. Correct. Di ba? So, yun lang eh. Di ba? Coming from your essence, walang better version, walang best version. Di ba? It's just you, who you really are. That's your essence, period. That's your life. That's the life, the image and likeness of God in you. Complete, perfect, di ba? Wala kang maidadagdag yan. Ang nangyari lang sa atin is that, kaya ka nakita mo yung sarili mo, nasabi mo better ka, parang gano'n. Na actually, hindi naman, parang gano'n. Ngayon, ang nangyari kasi is that, na-recall mo na-remember mo naalala mo na uli, sino ka ba talaga. Remember, in the seminar, sinasabi namin sa inyo, ipapaalala namin sa inyo kung sino nga ba talaga kayo. Ngayon, naalala mo na kung sino ka nga talaga, diba? This is the perfect you. This is the beautiful creation part. Diba? That's not the better version. It's not the better version. Actually, in the session, malalaman nyo pa yan sa malalim na ano. Kasi nga, mayroong part doon sa life purpose na dinidiscuss namin, di ba? Talagang sabi ko mag-ingat. Actually, dinidispute ko yun. Sabi ko mag-ingat sa mga salitang better, sa mga salitang best, sa mga salitang mas maganda, mas maayos, mas mag-ingat. Hindi ko naman sinasabi na, kasi may isang madalas nagagamit yung mga salitang yan. Hindi mo napapansin, anchoring yan ng ego. Na-anchor tayo ng ego. Yan, katulad yan, better version. Tutawa ka naman. Oh, better version. So, parang, diba? Ako actually, isa ako sa mga ganyan dati, sa totoo lang, diba? Kasi gusto ko yan. Actually, meron pa nga kami mga TBB sa dulo ng mga pangalan namin. No? The better version. Parang gano'n, ano? Oo, the better version. Ngayon, yung nakakita ko yung life purpose, sabi ko, na-realize ko na sa sarili ko, sabi ko, grabe, ego play pa pala. Hindi ko napansin, anchoring siya. Yes, Diba? tinanggal ko yun Kasi, sa akin, coach. Tinanggal ko kasi, yung di ba, TBB. kasi wala siyang satisfaction. No? It keeps on wanting more. Keeps on desiring more. Pag sinabi, let's say nakuha ko, this is the better
let's say, I'm in a better place right now. I am in a better job right now. Diba? Dati nga araw, magsasawa ka, ganito, ganito. Maghahanap ka na naman ng ibang better. Wala nang katapos ng ibang better. Wala kang contentment, wala kang satisfaction. Yun yung anchoring ng mga salitang yun. That's why, di ba, sabi ko nga rin sa inyo ng klase natin nung nakaraan, di ba? This is a paradigm shift, di ba? Sa pagtawid natin, di ba? There are certain terminologies and words na magbabago na rin. May mga anchoring kasi mga salita na hindi natin napapansin. Babagoy na. Yan, katulad ng journey. Di ba? Hindi na natin nagagamit yung journey, di ba? Pero nasa sa inyo pa rin yung journey. Kasi it anchors something in the past about the ego play, about the game of life, parang ganun. That's journey kasi hindi mo alam yung direction, the destination. Di ba? Pag nalaman mo yung destination, you arrive, tapos yung journey. Di ba? Tapos na yung journey mo, the process of life is in you, di ba? Everything becomes an experience. Ganun siya. So ang laki ng pagbabago ng mga anchoring ng mga salita. Di ba yan? Katulad nga ng better, best. No? Na nagiging sensitive ka sa sarili mo na, oops, na-anchor ako ng ego, na-anchor. Na nakakatuwa dito, Arlene, di ba? Sa klase natin, tsaka sa mga nangyayari sa atin is that, kung noon, medyo hirap pa tayo ma-identify yung mga BS, nilaro ni ego, parang gano'n. Kasi nga, nasa game of life tayo, kapag self-confrontation pa rin tayo, self-confrontation, di ba? Harapang ganyan, di ba? But with your essence, ay, walang self-confrontation na nangyayari. Diyan ka. Hindi pa nga nagsisimula si ego, identified mo na ka. Di ba? Huling-huli mo lang. Di ba? Kasi with your essence, lalo kang lumiliwanag eh. Di ba? The more na nagliliwanag ka, sabi ko nga, di ba? That's the only key. That's the only way na mahuli mo ng todo-todo. Makita mo mismo yung laro ni ego pag lumiwanag ka. Kasi naliliwanagan siya. Naiilawan siya. Kaya huling-huli siya. Pero kung hanggat hindi mo alam yung essence mo, yung light mo is napakaliit lang, di ba? Sa result-based ka pa. Parang gano'n. Eh, lamon na lamon ka ni ego. Ma-anchor ka lagi ni ego. EBS. Di ba? Yes. Yun yung, Wow. yun yung tinatawid natin sa community ng Life Purpose. Grateful. I'm so grateful with this masasabi ko na experience, no? As we evolve, as we explore this life purpose. Ang sarap. Sarap dun sa pakiramdam kasi nga nakatawid ka, no? And ito na nga sa part 2 tayo. Yung part 1 kasi natin is life purpose, di ba? Life itself, di ba? Sa part 2, ang in-explore na natin dito is the fullness of life. Yan. Yes. Di ba? Kaya nga Nasa foundation pa lang tayo. din naming mga graduates. Ang laking tulong talaga. Ang sarap maging part ng mastery class. Yeah. And ako grateful talaga ako kasi kumbaga siguro dahil nga talagang it's a calling, no? Ang gano'n. Kumbaga ako consistent kasi ako na maaga ako nagigising sa umaga. 3 o'clock in the morning. Alam niyo naman ako, di ba? Sabi nga ni Daniel, nako, matanda ka na kasi. Sabi ni Daniel sa akin. Consistent ako madaling araw ko nagigising. And madaling araw ako lagi nagkakaroon ng mga fresh. Actually, yun yung best time talaga ng pasok lahat ng mga revelations, yung mga learnings, parang gano'n. Kaya nabuo ito. And even nasa church ako before, gano'n naman. And even when I'm doing script, no, in the church, directorial job, musical play, no, production, doing sermon outlines, or gano'n. Laging madaling araw yun. Consistent sa akin. Kaya natutuwa ko ngayon. Yan, nakabuo ng modules, na masasabi ko na it's really a fruit of my labor. In my experience, in my essence. Yes. Nakakatuwa. And it's really my honor na in-part ito. Kumbaga, i-share ito sa inyo lahat. And I'm so grateful also and honored na yung mga participants na nauna, no, na naging part kayo talaga nitong klase na to. No? Sabi ko nga, grateful ako. Thank you for the trust and support na binibigay niyo sa akin na
that you are with me with this, di ba? Yan, and ito na nga, nagkakaroon ng expansion, no? I'm so grateful having all of you, no? Mga first batch dito sa ating class 1, class 2, class. Sobrang thankful ako and sobrang grateful ako. Honored, no, to serve you with your life purpose. Yan. Thank you, Coach. Kami din. Nagpapasalamat kami. Ang sarap. Yeah. Ako, Anyways, overwhelmed ako kasi ang dami ko natatanggap na testimony, no? Grabe, pag nakakausap ko isa-isa, talaga, as in talagang, sabi ko, grabe. Basta hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain yung mga experiences ninyo na talagang, and we can't wait na ah, i-share talaga siya. oo, true. Ayun. Anyways, may mga questions tayo dito, Coach. May pumasok? Yes, meron. Sige lang. Una, ano ko muna, shout out ko muna yung mga nasa nakakita ng ating live tonight. Okay, una-una Yes. si Kelly, si Ate Ope nandito din. Yes, hello Si there, Kelly, Ofe. Hello, hello, Bernadette, hello. si Cecilia, Bito, si Cecilia, Edmond, si Dom, Edmond. Oh,